My Billionaire True Love, Chapter 8, Night in a Wheelchair. Kinabukasan ay nagpaalam si Lily kay Christopher na magtratrabaho siya. Wala naman problema kay Christopher at ipinag-book pa siya ng taxi. Habang sakay siya ng taxi, ay naisipan niyang tawagan ang kanyang mama. Ngunit ring lang ng ring ang cellphone at hindi sinasagot. Bakit kaya? Nasaan si mama? Busy siguro. Kausap ni Lily sa kanyang sarili. Pero hindi pa rin siya mapakali at nag-aalala para sa ina. Hindi siya sanay na hindi ito kausap o ka-text. Isang araw pa nga lang na hindi niya ito nakakausap ay na-miss niya na kaagad ang ina. Muli niya itong tinawagan at sa wakas ay sinagot na rin ang kanyang tawag. Mama! Masayang bati ni Lily. Your mother is busy working! Walang ganang sagot ni Karina. Naudlot ang kanyang beauty rest dahil sa tawag ni Lily. Ayaw niya na sana i-turn on ang cellphone ni Lucy pero nakiusap ito kay Andres. Wala siyang nagawa kahit magwala pa siya dahil cellphone lang daw ito at huwag maging isip bata. Kahit kailan talaga ay pumapabor si Andres kay Lucy. Kahit anong pahirap niya sa babaeng sampid ay hindi niya magawang pahirapan ito ng gusto. Bakit nasa iyo po ang cellphone ni Mama? Nagtatakang tanong ni Lily. Nagtanong ka pa? Siyempre, paunang bayad dito sa utang ninyong mag-ina. Ang unang kwentahan ng utang ay nang umalis ka sa pamamahay na ito. Paliwanag ni Karina. Bakit ba siya nagpapaliwanag? Inis na tanong ni Karina sa kanyang sarili. Pwede ko po ba siyang makausap? Muling tanong ni Lily. Malamang hindi. Sinabi ko na sa iyo na busy siya. Estorbo ka sa beauty rest ko. Galit na sigaw ni Karina at pinatay na ang cellphone ni Lucy. Hello? Nanlumo si Lily nang wala nang sumagot sa kabilang linya. Sa day off pa niya madadalaw ang kanyang mama. Malungkot siya ngayon pero kailangan niyang maging masaya upang makapag-focus sa kanyang trabaho. Kapag minamalas ka nga naman ay sunod-sunod na. Kakagaling lang ni Lily sa room 208 at bit-bit na niya sa kanyang trolley ang mga linens at bedsheets na pinalitan niya ay hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Colleen at ang mga kaibigan nito. Gusto niyang umiwas pero hindi niya magawa dahil may dala siyang trolley. Makakasalubong niya talaga si Colleen. Bilis naman siyang nakita ni Colleen at napangisi ito. Gusto talaga niya na busitin si Lily. Look who's here, guys! Sigaw ni Colleen at nagsitinginan ang mga sosyalera niyang kaibigan kay Lily. Who is she? Maarting tanong ng isa. She's my sisi. Nakangiting sagot ni Colleen. Sisi, kumusta na ang buhay may asawa? Nang iinis na tanong ni Colleen. OMG! May asawa na siya? Buti at may pumatol sa kanya, Colleen. Maarting tanong ng isa. Napakataba naman. Yes. Bakit mo iniwan si Christopher Lily? Okay lang ba siya mag-isa? Kunwari ang nag-aalalang tanong ni Colleen. Hindi naman magawang sumagot ni Lily dahil sa mga atribidang mga kaibigan ni Colleen. Ano yung asawa niya, bata? Hindi pa pwedeng iwanan? Nakataas kilay ng payatot na pangit. Yes, hindi kasi makalakad at baldado mga besh. Naka-wheelchair. Bulong ni Colleen pero rinig din naman ni Lily. Hindi siya natutuwa sa mga pinagsasabi nito tungkol kay Christopher. Baldado nga ito pero wala silang karapatan na laitin ang tao. Enough, Colleen. Medyo napalakas ang boses ni Lily. You are blocking my way. I need to work. Seryosong sabi ni Lily. Work, timing. We are going in the bar and I want you to serve us. Masayang sigaw ni Colleen. Sounds good. Sabay naman nagsabi ang mga sosyalerang ewan na mga kaibigan ni Colleen. Napabuntong hininga ng malalim si Lily. Kailangan niyang habaan ang kanyang pasensya upang huwag maapektuhan ang kanyang working performance. I'm sorry, Colleen, but I'm a room attendant. Hindi ako naka-assign sa bar. If you like, ay tatawagan ko ang bar upang ma-assist kayo. Malumanay na sabi ni Lily. Huh? Tinatanggihan mo ba ako, sisi? Ouch naman, ha? Sino bang manager mo at nang makausap? Nakangising sabi ni Colleen at naghanap ang kanyang mga mata. Nilapitan niya ang babaeng nasa front desk. Ikaw, call your manager. Utos nito. Nagulat naman ang receptionist at hindi kaagad nakasagot. Did you hear me? Bakit nakatunganga ka lang dyan? Galit at tanong ni Colleen. Oh, I'm sorry miss. Which manager department? Magalang na tanong ito.
Yung manager niya, room attendant daw siya. Kung makaturo ito kay Lily ay parang may utang siya. Hindi na lang kumibo si Lily. Kahit kailan ay troublemaker si Colleen. Kung papatulan mo ito ay mas lalo kang pahihirapan. Maya lang ay dumating ang manager ni Lily at kilala pala nito ang mami ni Colleen. Miss Colleen, welcome to our hotel! Masayang bati ito kay Colleen. Napailing si Lily. Nakikita na naman niya ang kanyang sarili na binubuli ni Colleen. Ikaw pala ang manager dito, bakla. Pwede ko bang hiramin si Lily? OGT pa lang naman siya rito, di ba? Nakanguso na tanong ni Colleen. Napatingin ang manager kay Lily. Agad itong pumayag sa gusto ni Colleen. Sure, you can have her. Anytime and anywhere. Masayang sagot ng manager. Oh, did you hear that, Sisi? Let's go! Masayang sigaw ni Colleen. Go! Pairap na itinulak ng manager si Lily at wala siyang nagawa kundi i-assist ang mga ito. Here's my bag. Carry it. Nangangalay ng mga kamay ko. Maarting sabi ng matabang atribida. Handle that with care. Dahil mas mahal pa yan sa buhay mo. That's Prada. Paalala pa nito. Walang nagawa si Lily kundi bitbitin ang bag ni Taba. Naging taga-bitbit si Lily ng mga bag ng mga ito. Pumasok ang mga baliw na kaibigan ni Colleen sa bar na sumasayaw at napalingon ang mga manyakis na naroroon. Wait! Hello, girls! Sigaw ng isang blonde na buhok, pero pango naman, hi! Bati ng mga malanding kaibigan ni Colleen. Join us here! Sigaw ni blonde pango. Let's go, girls! Excited na sigaw ni Colleen. Puro trabaho si David ay hindi ito nakasama sa kanya sa araw na ito. Mas mabuti na rin ito para kay Colleen upang makahanap sila ng boylet. At heto na nga ang mga manok. Lumalapit sa mga palay. Si Lily ay hindi komportable sa sobrang ingay sa bar. Gusto niyang iwanan ang mga ito pero hindi rin niya magawa. Napakadaming utos ng mga ito at halos ayaw siyang pagpahingahin. Tulad ngayon na wala siyang iba na ginawa kundi bigyan ng mga drinks ang mga bruhang pangit. Nahihilo na siya sa iba't ibang amoy ng mga tao. Nagpapasalamat si Lily at nagsayaw ang lahat. Makakapagpahinga na rin siya. Naupo siya at isinandig ang katawan sa upuan. Matagal din siyang nakatayo at nangangalay na ang kanyang mga paa. Pero hindi pa umiinit ang puwet niya sa upuan, ay narinig niya ang boses ni Colleen na tumatawag sa kanya. Come in here, Lily! Sigaw nito. Ayaw tumayo ni Lily dahil ang ganda na ng posisyon niya habang nakaupo. Pero wala siyang nagawa nang hilahin siya ni Taba at payatot papunta sa dance floor. Let's dance, Sisi! Join us! Sigaw ni Colleen habang nagsasayaw. Hindi pwede, Colleen. I'm working. Tanggi ni Lily. Ang arte naman ng sisi mo. Parang maganda. Hindi naman. Singit ni blonde pango. Come on, Sisi. Let's dance. At hinawakan ni Colleen ang kanyang mga kamay habang nagsasayaw. Take it off! Take it off! Sigaw ng mga pangit na boys pero feeling gwapo naman. Take it off daw, Sisi. Sige na. Hinila ni Colleen ang kwelyo ng kanyang uniform. Stop it, Colleen! Galit na si Lily sa ginagawa ni Colleen sa kanya. Hindi niya gusto na pati trabaho niya ay sirain ito. Wah! Galit ka ba ng lagay na yan, Sisi? Nakangising tanong ni Colleen. Stop it! I'm going back to work. Seryosong sagot ni Lily. Hindi siya makagalaw dahil hawak pa rin siya ni Colleen. You are working right now, Sisi. That's why I'm telling you to take it off. At akmang bubuksan na ni Colleen ang botones ng uniform ni Lily. Ngunit biglang namatay ang sounds at tumahimik ang buong paligid. Nagliwanag ang buong bar at napalingon silang lahat sa lalaking naka-wheelchair na papunta kay Lily. Si Lily naman ay nagulat nang makita ang asawang si Christopher. Leave her alone. Malamig ang boses na sabi ni Christopher at hinablot ang mga kamay ni Colleen papalayo kay Lily. Shit! Ang inutil asawa ng kapatid ko! What are you doing in here? Galit na tanong ni Colleen. Ngunit hindi siya pinansin ni Christopher at nakafocus lamang ang paningin nito kay Lily. Are you okay? Tanong ni Christopher. Gustong maiyak ni Lily ng mga sandaling ito dahil na-touch siya sa ginawa ng asawa. Okay lang ako. Mahinang sagot ni Lily. Good. Maikling sabi ni Christopher. Let's get out of here. At inaya niya si Lily na lumabas ng bar. Tumango naman si Lily at itinulak ang wheelchair ni Christopher. Pero nakaharang si Colleen sa kanilang daraanan. And where do you think you're going? Lalo ka na pakialamerong knight in shining baldado.
Galit na sigaw ni Colleen. Napapikit si Lily upang kontrolin ang kanyang galit. Sumasobra na si Colleen at hindi niya na alam kung hanggang kailan siya magtitimpi. And that's the end of this chapter. Thank you for listening, guys. And if you want to know the next chapter or to hear the next chapter, please hit the subscribe button. Thank you, guys. Pasensya na sa mga manok at ingay. Thank you, thank you.